Hello, Kakotchay! Kamusta po kayong lahat? At ako nga po pala si Telma, ang inyong lingkod. So kung bago ka sa aking channel, mag-subscribe ka na and isama mo rin yung bell para kung may bago akong video, ma-update ka sigurado. So hindi ko na pahabain guys. Ang issue natin ngayon ay kay Kimchi, kay Pempem, kay Kipay. Yan, kung anong gusto nyong tawag. Dahil alam ko naman ang nanonood guys, karamihan ay babae. So yan, isa tong issue na minsan iniiwasan natin, nakakahiyang i-open kung sa mga kaibigan kasi nga yan. Pero dapat talaga pag-usapan natin at dapat talaga solusyonan natin yan kasi ito rin yung nakakapagbigay ng confident natin minsan, lalo na kung may mga partner ka, may mga boyfriend ka. Hindi lang naman porket may partner ka at boyfriend, dun mo lang siya kailangan ng hygiene. So ano nga bang sagot sa makate, mabaho, nakakairita, naglulusak na pempem, diba? Problema natin yan at na-experience ko yan before, kaya nga sinishare ko sa inyo guys kung ano nga ba yung nakapagbigay ng ginhawa sa akin kasi aminin natin mga kababaihan yung kate nakakairita, diba? Lalo na kung nasa trabaho ko, yung ganyan ka na ganyan, pinagkikis-kis mo yung hita mo yan kasi ang kate, tas kahit anong hugas mo hindi siya nawawala, anong gusto mo na kalikutin yung loob tas kamutin mo yung loob, diba? O alam kong na-experience nyo din yan at nangyari din sa inyo. Ano ba nga yung dahilan kung bakit nating nararanasan tong mga kakatihan, amoy isda, amoy bagoong, amoy patis, nakakairita, nakakainis, na kahit wala ka naman, grabe yung discharge mo, diba? So guys, ang sagot dyan is kalinisan. So paano nga ba natin to i-apply sa ating katawan? Paano nga ba natin aalagaan si Kimchi na naindyan na nag-iintay lang ng linis natin? Minsan, kung ano-ano na ginawa mo ha, bawal naman yung kung ano-ano yung ilalagay nyo dyan sa loob. Tandaan nyo guys, prone tayo sa bacteria, prone tayo sa infection dyan sa kimchi natin kasi hindi tayo katulad ng mga kalalakihan na yung kanila talagang pwedeng itago sa atin kasi naka-open yan. So, kung ito yung effective na gawin natin para maiwasan natin yung mga discharge yan. Maraming klaseng discharge. Meron yung maamoy, amoy isda, amoy malansa, amoy patis, amoy bagoong, diba? Nakakainis. Ang garang tawagin, ang garang ihalin tulad sa mga ganong amoy yung ating kimchi, diba? Kasi nga, nakakahiya, diba? Meron dyan amoy metal, amoy tinapay, amoy amag na bulok, di ba? Amoy amag na, basta amoy amag, yun yung mga iba't ibang klaseng amoy. Pero meron naman talagang amoy yan, guys. Merong amoy talaga yung ating kimchi dyan, pero hindi dapat ganun yung amoy niya. Dapat talaga yung parang natural lang na hindi nakakabahala, na hindi nakakairita yung amoy niya. So pagka ganun na yung amoy na malalansa na, ibang usapan na yan. Sa may mga asawa naman, isa sa dahilan yung pagka nagsisiping kayo or nagmi-make love kayo is yung semilya ng ating mga asawa, okay? Once na pumasok sa atin yan, hindi ko naman sinasabi na yung semilya ng lalaki ay marumi kung bakit tayo nagkakaroon ng discharge dyan. Hindi guys, kasi yung sok na yung semilya sa ating kimchi sa loob, syempre yung semilya is alkaline yan, and yung ating kimchi naman sa loob is acidic siya guys. So pag nagsama sila, boom, ang reaction na magagawa niyan, yung mabubuong mabahong amoy. So maaari din talagang magkaroon ng yung pangangati sa are. Alam mo yung sobrang kati niya dahil sa mga kinakain nating matatamis, mga tinapay, mga carbohydrates kasi nga yung yeast nagpo-form yan para magkaroon tayo ng infection doon sa ating kimchi. Kaya dapat talaga minsan guys, iwasan natin yung mga pagkain na yan, lalo na kung nagtatanong ka sa sarili mo na bakit ganun, hindi naman ako, malinis naman ako sa paghuhugas, tama naman yung way ng paglagay ko ng panty liner, pinapalitan ko naman palagi, pero yun nga guys, madalas nating makuha yan sa ating kinakain, kaya iwas muna kayo dyan kung talagang naobserbahan nyo na ginagawa nyo naman lahat pero andun pa rin siya at kumakati pa rin siya dun sa baba dun. Kaya iwas muna tayo dyan. At syempre, wag nating kalimutan, ang isa pang dahilan kung bakit nangangamoy siya is yung paggamit natin ng maling feminine wash. Syempre, may tamang pH yung ating kimchi dyan. Dapat talaga
magmimi talaga sila kasi minsan sobrang bango nung ginagamit natin, minsan 'di ba sobrang tapang. Yun yung isa pa, talaga pwede guys, lahat ng feminine wash diyan is gamitin nyo, 'di ba? Dapat talaga may tamang pH level lang para naman mag-meet sila at hindi sila magkaroon ng discharge at makaramdam kayo ng kati-kati diyan. Yun na, dapat gumamit tayo ng tamang feminine wash, tamang may pH level para naman hindi mangati siya. Ganun yon. Isa din sa dahilan kung bakit nangangati ang ating ari dyan at nagkakaroon ng mabahong amoy na nakakairita naman talaga, yung maling pagpupunas. Hindi naghuhugas. Maghuhugas ka, ha? At naghuhugas. Diba? Maghugas ka ng pempem. Everyday na iihi. Everyday na tatae. Yan. Dapat tama yung paghugas nyo. Dapat lagi kayo naghuhugas. Dapat lagi yung pagpunas nyo. Paano nga ba natin mapupunasan yung ating pempem? Every time na iihi tayo o tatae. So yun guys, ang dapat nating gawin, ang tamang pagpupunas dyan is ganito. Kumuha kayo ng tissue. Kuwari, ito yung tissue. Kasi, pagkaihi natin, tapos pababayaan nating magpanty na lang at basa pa yon, guys, ang daming bacteria niyan. So, kinakalat lang natin yung bacteria na yon, di ba? Ang dapat gawin natin dyan, pagkatapos natin umihi, maghugas kayo, di ba? Tapos, ang punas nyo, kuwari, ito yung tissue, ito yung ano natin, ito yung pempem, ito yung puwet, di ba? So, dapat ganyan. Papunta sa puwet yung pagpupunas nyo. Hindi dapat papunta sa puwet, tas papunta sa pempem, patay ka diha. Napunta na yung bakterya ni puwet doon sa kimchi mo. So, dapat ang pagpupunas ay ganun. So, hanggang matuyo siya, siguraduhin yung natutuyo siya. Tapos, kakainis tong mga notification na to. Dirita ako. Tapos yun nga guys, baliktarin nyo yung inyong tissue. Kung isa lang ang tissue nyo, baliktarin nyo. Ito yung basa. So, ito yung basa. Ito na yung ulit gagamitin nyo. Ito. Tapos, ayan. Punasan nyo siya ng papunta dun sa puwet. Huwag papunta yung puwet doon sa pempem. Okay? Ay, naku talaga, day. Infection ka talaga niyan, day. So, yun nga guys, every time na gagawa kayo, kung wala kayong feminine wash, okay na yung tubig actually. Ang hindi naman kailangan every time na maghugas ka is may feminine wash ka or meron kang ano tawag doon, yung feminine wipes, diba, nauuso rin yan ngayon. Tubig is the key lang guys, at punasan yung mabuti para matuyo yun, para iwas tayo sa bacteria. Ganun. Guys, alam ko, ginagawa na natin to, no? Alisin natin yung pubic hair natin o yung ball-ball natin dyan, guys. Kasi isa rin yung ball-ball na nagbibigay ng bacteria sa ating kimchi sa loob. Kasi diba pag mahaba yan, yung buhok mo mahaba, diba? May tendency talaga na papasok dun yun, guys. Shoot yung bacteria dun sa loob. So, kahit hindi naman talaga totally mawala yung ball-ball nyo dyan, diba? At itrim nyo lang siya. Make sure na hindi siya sumasaya dun sa butas ni pempem, diba? Kailangan talaga malinis. Isa rin yan sa nagpapawala ng amoy. Isipin nyo nga, kahit nga yung buhok natin, diba? Nagkakaroon ng may amoy yung anit natin. Ano pa kaya yung pempem natin, yung kimchi natin doon? Dahil kay mabaho man yun. Pag naglagay ka, pag meron ka talagang ball-ball doon, mabaho si kimchi. Kaya dapat talaga iwasan natin yan. Dapat tanggalin, i-trim natin yan. Yung tama lang, yung may matitira lang konti. Kung hindi naman kayo sanay na maging bembo yan. sorry. Diba? Hindi naman kailangan mawala talaga. Kung marami naman sa atin ngayon, diba, nagpapawax na. Masarap din sa pakiramdam yan kasi subok na subok ko yan pag nagpawax ka. Sobrang yung I want to break free. Parang ganun ang nun, sobrang fresh, sobrang confident, sobrang ang sarap sa pakiramdam. Ganun yun. Eto na kutsay ko sa mga binanggit ko na mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng infection dyan. Ano nga ba yung gamot dito, okay? Yun nga, una, maghugas ng tubig. Huwag kayong gumamit ng mga douche. Douche yun yung pinapasok sa loob. Tapos, kasi ginamit ko din dati yun, guys. Nabibili ko siya sa Mercury. Tapos, meron siyang formula nung parang betadine siya. Pero sa pempem yun. Tapos, ihahalo mo yun sa tubig. Tapos nun, iaalog mo siya and then, ipapasok mo siya dun mismo sa loob. Tapos, i-spray mo siya kasi may mga spray yun dun sa pinakadulo. Kuwari, ito yun. Tapos, may mga butas-butas siya dyan. Once na pinump mo to,
lalabas yung tubig doon. So, ginagawa ko dati yon. Talagang kasi sobrang kati niya. Mahilig kasi akong gumamit ng panty liner noon. So, iwasan nyo din ng madalas na paggamit ng panty liner. Once na, sobrang kati niya. As in, ang kati. Tapos, dumating pa ako sa point na pinapasok ko yung daliri ko sa loob. Tapos, nararamdaman ko yung yung discharge kung gaano karami. Sorry ha, pero totoo tong nangyayari sa ating mga kababaihan. Tapos once na nilabas ko, ang dami talaga niya. Alam niyo, parang kesong puti. Doon, yun ang sobrang kati, guys. Sobrang kati nun yung puting-puti. Although wala siyang amoy, sobrang kati lang niya talaga. Tapos yun nga, mali pala yung paggamit ng douche na yun. So, very, very wrong yun. Tapos, guys, pumunta na ako ng OB-GYN noon. Tapos, binigyan niya ako ng gamot. Ang binigay niya sa akin gamot, ito, phlogistatin. Ayan, ilalagay ko sa screen. Yung phlogistatin, nabibili yan sa Mercury. Over the counter, kahit walang reseta, makakabili kayo niyan. So, dati kasi 100 yun. Pero ngayon, tinignan ko kung magkano na yung price niya. Nasa 132.50 na yung price niya. Tapos, guys, ginagawa ko to. Dapat to, parang antibiotic, 1 week yung gagawin. So, ako, noon, ginagawa ko siya parang 2 beses lang. Kasi isang beses lang yun sa isang araw. So, ang itsura niya ganito, guys. Yan. Para siyang bala. At kung paano siya ilagay, ilalagay nyo lang siya. Kasi parang yun eh. Parang ang texture niya is petroleum jelly, gano'n na matigas. So, nakalagay yun sa ref, dun sa ref ng drugstore. So, pag nilagay ko yun, bubuka kayo yung todong bukang-buka. And then, lalagay nyo na siya dito sa dulo ng palad nyo. Kasi parang bullet siya. So, didikit talaga siya. Tapos, pinapasok ko talaga yun sa pinakadulong-dulong-dulo. Yun yung pinakasabi sa akin ng OB-GYN ko. Na ipasok mo sa pinakadulong-dulo ng puwerta mo para talaga ma-distribute niya talaga lahat yung gamot doon sa loob ng kipay mo. Yun. Tapos, ito yung itsura nun, guys. Ayan, kung paano nga ba siya nilalagay. Yan. Yun, guys. Sobrang effective nito. As in, grabe. Kuwari, ginamit ko. Sobrang kati ngayon, di ba? Kating-kati ka. Tapos, pag ginamit mo na gabi nyo ilagay yun kasi, guys, hindi nyo pwedeng ilagay ng umagad yun. Kasi kailangan, pag nilagay nyo yun, is nakatirik yung paa nyo. I mean, nakahiga kayo. Tapos, ito yung paa nyo sa pader, nakataas kasi para hindi bumaba yung gamot. Kasi once na matunaw yon is magme-melt tunaw. Isa lang yun. Once na matunaw yung guys, pwedeng lumabas sa puwerta nyo yun. Tapos, pagkatapos yung gamitin siya, kinabukasan, kailangan naka-panty liner kayo. Kasi kahit umihi kayo, makikita nyo, ilalabas na yung dumi. At sobrang, alam mo yun, sobrang mabibigyan niya kayo agad ng instant relief talaga, walang kate. Tapos mawawala din yung amoy niya kung may amoy yung kipay nyo dyan, mawawala. Pero dapat kumonsulta muna kayo sa doktor kung gusto nyo kung gusto nyo anuhin siya, gamitin siya. Phlogistatin, guys, is ina-advise yan para sa may mga fungal infection dyan sa inyong kimchi sa loob. So, expect nyo not, guys, na kinabukasan is talagang dapat nakasuot kayo ng panty liner kasi talagang lalabas dyan. At kung gagamit kayo nito, mapapansin nyo, yung unang gamit nyo, or pag natutunaw na siya sa loob, makakaramdam kayo ng konting burning sensation, parang konting, hindi naman ganun kasakit, parang may gaganon lang ng konti, pero hindi yon magtatagal, mawawala din yon once na matunaw na talaga yung gamot doon sa loob ni kimchi. Tapos, guys, kuwari meron kayo, dinatnang kayo ng period, pero nilalagay nyo to, okay lang yun, safe lang yun, na kahit ilagay nyo pa rin siya, basta ilalagay nyo lang siya sa pinakadulo, medyo i-imagine, diba? Pero makakatulong talaga sa inyo to, sobrang mawawala talaga yung kati niya at yung amoy niya, babango talaga si kimchi dyan. Iwasan din natin, guys, yung magsuot ng mga sobrang sikip na mga damit at hindi tayo komportable, diba? Meron tayong tagong parte ng katawan natin na nagpapawis dyan at yung namumuong dumi, katulad ng fecal, isasama sa pawis natin at dun yung mamumuo para maging bacteria at pumunta sa ating puwerta. So, hindi naman dapat puro ganda lang, dapat may kalinisan din. Huwag din masyadong gagamit ng mga panty liner kung hindi naman talaga ganun ka lakas yung discharge mo, kasi isa rin yun sa nagbibigay ng bacteria or infection sa inyong kimchi dun sa loob. Kasi nga, diba, hindi nyo nakikita na may mga himul-himul yan sa loob. Pumapasok, syempre, dun yan sa ating
loob ng katawan, pumapasok yan sa loob ng kimchi natin. And guys, kung lalo na kung may mga period kayo, andyan na inyong dalaw, siguraduhin laging nagpapalit ng napkin every 3 hours para maiwasan yung infection kasi nga dugo yan. Ayaw naman natin na, alam naman natin ang dugo pagka tumagal na yun is ang baho, diba? So dapat talaga every 3 hours tayong nagpapalit. Kung sobrang lakas, palitan natin agad yung ating menstrual napkin or menstrual pad. Kailangan dapat hygiene talaga para maiwasan yung mga bakterya na mamumuo na yan. Ganun yun. Natin minsan solusyonan sa natural na paraan, hindi konting sakit, antibiotic agad. Mali yun. Guys, lalo na yung mga buntis ngayon, prone talaga silang magkaroon ng infection. Ayan. Lalo na may mga sexual intercourse sila. Yun, kung mag-make love kayo, after nun guys, ng pagtatalik, siguraduhin yung umihi kasi nilalabas niya talaga yung bacteria. Kung hindi kayo nangihi, pilitin nyo talagang umihi para naman ligtas kayo sa mga infection na yan. At siguraduhin na si Mr. is, bago kayo magkaroon ng pagtatalik, siguraduhin yung naghugas din siya, hindi lang ikaw ang maghuhugas. Kasi, diba sa mga lalaki, once na umihi, pagpag lang yan. Diba pinapagpag lang nila, tapos hindi naman nila, karamihan sa kanila, hindi sila naghuhugas. So, yung maghapon na yon is kadiri. Sobrang daming bakterya, no? Diba? Tapos ipapasok sa'yo. Diba? Kaya siguraduhin nyo na pag magtatali kayo is paghugasin nyo yung Mr. at maghugas ka din para pareho kayong safe. Diba? Tapos after ng pagtatalik, siguraduhin yung iihi para iwas sa lahat ng infection at bacteria. Para ulit yan. Para iwas sa infection at bacteria. Ganun yun. Talaga sa ating kimchi, yan, dapat talaga inaalagaan din siya, hindi siya binabaliwala, hindi lang hugas, dapat sanay din tayo kung paano nga ba pangalagaan ng tama para makaiwas tayo sa kung anumang bakterya. Huwag kayong mahiyang sabihin kung ano nga ba yung nararamdaman nyo, huwag kayong mabahala, huwag kayong mahiya kasi talagang pinag-uusapan din dyan, kaya nga tayo may mga doktor para dyan, diba? Para naman kung ano man yung maramdaman nyo is masusolusyonan. Ngayon guys, kung may mga katanungan kayo sa akin, ayan, mag-comment lang kayo dyan sa baba at sasagutin ko yan. And kung nagustuhan mo naman itong ating ginawang issue ngayon, please subscribe on my channel and see you on my next video. God bless po sa lahat at enjoy everyone. Have a safe day po. Have a blessed day ahead. Thank you for watching. Bye! Wow!